po sa ating lahat. Ako po si Brian Easy Mendoza at ang aking daily devotion ngayong araw, September 9, 2025. Ngayong araw po ay ating tutuloy ating series which is a seminary lecture. Specifically, ang topic po natin for this day is about science, miraculous. Gusto mo bang makakita ng himala? Ang ating talata po ay magagana sa Hebrews chapter 2 verses 3 and 4. Sabi po rito, basahin ko po. How shall we escape if we ignore so great a salvation? This salvation, which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard Him. God also testified to it by signs, wonders, and various miracles, and the gifts of the Holy Spirit is distributed according to His will. Now, ang ating mas mga talata nito. Ito po mas maintindihan natin ang ating devotion. Ngayon po tayo pwede ako sa ating teachings for today. So, kapag titignan po natin yung mga miracles na nangyari sa Biblia, hindi lamang sila basta display of power. So, yung lahat po ng ito ay mayroong purpose. So, yung miraculous signs po, it validates the messenger. So, ang Diyos po, He often use miracles para ipakita or to show that yung taong sasalita is really sent by Him. Gaya po ni Moses before Pharaoh or yung mga apostles na nag-preach ng gospel. And also yung miraculous signs, kino-confirm po yung message ng salita. So yung miracles po, it's back by the truth being proclaimed, wherein pinapakita na yung salita ng Diyos ay totoo, na ito ay mapagkakatiwalaan. And also, lahat po ng signs na ito ay reach their climax in Christ's resurrection. So the resurrection po, it is known as the greatest miracle of all, proving that Jesus is the Son of God, that yung victory niya over sin and death is final. So ngayon po tayo pagdadako sa ating application. So ito po yung mga dapat natin gawin for apply sa ating buhay. So una po, first and foremost, believe in God even without seeing miracles. So yung faith po natin dapat it is not relied or it shouldn't be built on looking for signs but on trusting God's character and promises. And also be blessed and believe in that the Bible is enough. Ang Biblia po sapat na, we already have God's complete word. And yun po yung greater